JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Migo, taong 1970. Albay. Naawa si Migo sa kasalukuyang sitwasyon ng pamilya. Ilang beses palipat-lipat para lamang matakasan ang hindi kilalang nilalang. Sa kasalukuyan ay nakatira sila sa poder ng tiyahin. At upang mas madaling maintindihan ang pangyayari, pinaniniwalaan ng nakakatanda, sinumpa ang bunsong kapatid. May nilalang na sa kanya lang nagpapakita. Kapag nangyari, wala itong may isip ko hindi humawak ng patalim at sundan ng taga ang imahe. Tatagal ito ng ilang oras bago bumalik sa ulirat. Saktong magdudulot ng pinsala sa sarili, kasama at iba pang nadadamay. Ito ang dahilan kung bakit nasawi ang lolo't lola, maging ang panganay na kapatid. Ubos rin maging ang mga alagang baboy, kambing, kahit pa ang mga baka. Pinatay ng saksak hanggang sa nalagutan ng hininga. Nagmungkahi ang mga tao na idulog sa simbahan dahil baka ito ay pinamamahayan ng masamang espiritu. Kaso mas tinatanggap, mas pinaniniwalaan nila na ito ay may diferensya lamang sa pag-iisip kaysa sinasapian. Romel, Peraya, ilang taon na kayong ganito? Hindi ba kayo napapagod? Nilalamon kayo ng takot, kaya hanggang sa ngayon wala pa ring nagbabago. Imbis tulungan nyo si Angelang gumaling, puro kayo takbo. Wala sa tahanang nililipatan ng problema, kundi nasa mismong bata. Alam nyo na, sinumpa... Tia, kaunting respeto naman po. Alam nyo naman na hindi kami naniniwala sa ganyan kaya pakiusap lang. Huwag nyo nang banggitin. Yan ang problema sa inyo, Romel. Lumalala na ang sitwasyon dahil dyan. Walang masama kung maniniwala sa sumpa. Kahit idulog sa sino mang may karunungan, sasabihin na sinumpa ang bata. May kilala kong albularyo, subukan nating ipasuri. Hindi nga kasi, Tia. Ano pa ba? Pinipilit nyo ang bagay na yan. Makukumbinsin nyo pa ako kung sa ospital dadalin kaysa ilapit sa kung kani-kaninong albularyo. Ano ba yan? Ospital ba ka mo? Wala namang nangyayari ah. Masyado nyo kasing iniisip ang reputasyon ng apelido ng tatay mo kaya ayaw malaman ng tao ang sitwasyon. Ilang pera nang naubos para lang mapatahimik ang nakasaksi sa kaganapan. Romel, maigi pang kumilos ngayon. Hindi ka pa ba natuto sa nangyari? Si Angela rin ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang mo, maging ang panganay mo. Ano? Sige, tumunganga ka. Intayin mo ang pagkakataon na ikaw mismo maglilibing sa natitira mong mahal sa buhay. Napabuntong hininga si Migo. Lumabas ng tahanan. Hindi na kaya pang makinig sa usapan ng nakakatanda. Napangiti nang makita ang bunsong kapatid, si Aya. Masaya itong naglalaro kasama ang apo ni Tia Rosana. Hindi lingid sa kalaman ng kaanak ang tungkol kay Aya. Laking pasasalamat na hindi ito pinagkalat. Tinanggap pa rin sila sa oras na maghahanap ng matutuluyan. Normal na bata lang naman si Aya kapag hindi sinusumpong ng kondisyon. Katulad ng ibang mga bata, masayahin, makulit. Maglaro ng maglaro ang nais gawin. Kaso nga lang nagbago ang lahat. Nagsimulang makakita ng imahe. Nagigising ng 10 oras. Biglang nawawala. Babalik na marumi ang itsura na para bang gumulong kung saan. Sasabihin pa nito na may nakalarong babae. Malabo ang muka kaya hindi makilala. Nagpatuloy ang kaganapan hanggang sa umantong sa 7 gulang. Lumala ang kaganapan. Kung noon nakakakita ng babae,
Sa puntong ito ay sinasapian, aakyat sa dingding, kisame, biglang tatalon na una ang ulo, kung minsan kinakalmot ang sarili o hindi kaya inuuntog. Umaatake na rin siya. Bawat taong nakikita ay hindi pinapalampas. Unang nasawi ang panganay na kapatid. Gabi ng mga oras na ito at tahimik ang paligid. Tulog maliban sa panganay. Kasalukuyan itong nag-aaral sa sariling kwarto nang umatake si Aya. Ni hindi nga napansin na bumukas ang pintuan. Kahit ang yabag, hindi narinig. Pasimple siyang kinalabit at sinakal. Walang lumabas na boses kahit anong sigaw. Naawat lang pagdating ng ama na galing sa trabaho. Kaso nga lang, huli na ang lahat. Itim na ang mukha ng panganay. Halos pumuti ang lahat ng mga mata. Wala na itong buhay. Lumipas sa mga buwan, nangyari na naman uli. Bumisita sa probinsya para ipagdiwang ang araw ng mga patay. Pagkagaling ng sementeryo, binaba sa tahanan ang lolo't lola kasama si Aya. Ang mga magulang at si Migo ay nagtungo ng bayan para mamili ng kakailanganin. Kampante, naiwanan si Aya dahil ilang linggo na rin ang lumipas. Wala namang kababalagan na nagaganap. Hanggang sa nagulat pagbalik ng tahanan, bumungad ang pagbaha ng dugo sa sahig. Ang matatanda ay nakahandusay. May saksak ng kahoy sa ulo. Tulalang nakatitig si Aya. Walang ideya sa ginawa. Napag-usapan ng mga trabahador ang nangyari. Marami sa mga ito ang nanghinala kay Aya. Para hindi kumalat, binayaran upang manahimik. Mas matimbang sa ama ang reputasyon ng kanilang pamilya. Hindi rin kayang harapin ang husga ng sambayanan, kaya hanggat makakaya ay pinatahimik ang may nalalaman. Isa sa mga trabahador ang naglakas loob na kumausap. Si Mang Dindo, na hindi may kakaila ang lihim na karunungan. Isang tingin kay Aya, may ideya kaagad sa nangyayari. Kaso nga lang, nakiusap ang ama na huwag magsalita tungkol dito. Iginiit pa ng matanda na kinakailangan ng bata ng tulong. Kaso nga lang ng mga panong ito, hindi naniniwala sa usaping sapi. Bumalik ng syudad. Tuloy ang buhay na parang walang naganap. Pilit kinalimutan, kaso nga lang sunod-sunod ang kaganapan. Nang makalabas ng bahay si Aya, sinapian habang nasa kalagitnaan ng paglalaro. Sinaktan ang mga bata. Nagsalita ng kung ano-anong pananakot. Kung ilalarawan ng nakakita, itim ang mga mata. Panay likot ang ulo. Lumuluha ng itim na laway. Parang gagamba na mabilis ang pag-akyat. Sa kabutiang palad na gawa namang patahimikin ang mga saksi. Binayaran, pinapirma ng kasunduan. Tinakot ng husto ang ama. Kaya hanggang sa oras na ito, walang nagsalita laban sa kanila. Matapos ang insidenteng yun, napagkasundo ang lumipat ng tirahan. Nanuluyan sa paupahan ng pinsan, kaso malagim ang sinapit nito sa kamay mismo ni Aya. Naabutang nakandusay. Wala ng buhay. Muli ay nasa tabi si Aya. Walang tigil sa pagtawa. Taglay ang malademonyong itsura. Nakalusot sa krimen, kaya hindi sila naiturong sa larin. Pagkatapos ay naganap ng malilipatan, pero paulit-ulit ang kaganapan. Inakala ng mga magulang na nagkataon lang ang lahat, na wala kay Aya ang problema, kundi sa bawat bahay na nililipatan. Sinubukan ni Migo, kausapin ang mga ito. Kinumbinse na gawin ang payo na ipatingin sa albularyo o hindi kaya naman sa simbahan. Kaso nga lang nauwi sa pagtatalo. Mahirap makiusap sa mga tao na hindi naniniwala sa sapi at kababalagan. Migo, nandito ka lang pala.
Magmula nang dumating kayo, palagi kang tahimik. May problema ka ba? Hindi ka naman ganyan. Wika ni Tia Rosana. Ano pa nga po ba ang iisipin? Itong nangyayari sa amin lang naman eh. Yan ang bumabagabag sa akin. Kinumbinsi nyo nga po si nanay at tatay na ipasuri sa albularyo si Aya, di ba? Harap-harapan na nilang nasaksiyan yung kaganapan. Pero pinipilit pa rin nila yung gusto nila. Mga duwag. Ayaw malaman ng ibang tao yung mga nangyari. Takot na mawalan ng halaga ang apelido namin. Pangalan lang naman yan eh. Yung kalagayan ni Aya, mas importante yun. Nauunawaan kong saloobin mo, Migo. Yung tatay mo manang-mana sa lolo mo eh. Mas pipiliin pang protektahan ng pangalan kaysa sa malas sa buhay. May naisip ako. Gusto mo bang itakas natin si Aya? Dali natin sa albularyo. May kakilala ko. Nabuhayan ng loob si Migo matapos marinig ang mungkahi ng tiyahin. Matapos magkasundo sa gagawin, tamang tiyempo na lamang ang aantayin. Pagsapit ng hapon, nagtungo ng bayan ang mga magulang. Sinamantala ang pagkakataon. Sinimulan din nila ang biyahe patungo sa kabilang baryo. May kalayuan kaya inabot ng dilim sa daan. Hindi inasahan na sa kalagitnaan ng biyahe ay sasapian si Aya. Kamuntikan mahulog sa bangin ang sinasakyan matapos sapilitang kabigin ang manibela. Naagapan naman nila, kaso nga lang naabutan ng mga magulang ni Migo. Kagad itong sumunod matapos malaman ang binabalak. Pagdating ng bahay, pinagalitan ni Tia Rosana ang apo na siyang nagsumbong. Si Migo sa kabilang banda, kinumbinse ang mga magulang. Nay, Tay, ano ba talagang gusto niyong mangyari? Kamuntikan na kaming mamatay ni Tia Rosana. Kung hindi napigilan si Aya, malamang sabay-sabay kaming nahulog sa bangin. Madadagdagan na naman ang namatay sa pamilyang to eh. O baka naman gusto niyong isa-isahin kami ni Aya. Natigil sa pagsasalita si Migo. Sinampal siya ng ina. Dahan-dahan ka sa pagsasalita mo, Migo ha. Pinagbibintangan mo ba na mamamatay tao ang kapatid mo? Hindi niya kasalanan kung bakit siya nagkaganyan. Tama ka naman, Nay. Hindi niya kasalanan dahil kayo ang may kasalanan ni tatay. Ayaw niyo siyang ipagamot eh. Kaya kasalanan yung dalawa ang nangyayari kay Aya. Hanggat hindi siya nagpapatingin sa albularyo o simbahan o sino mang may alam sa ganitong bagay, mauulit ng mauulit ang patayan. Malay natin, bukas pare-pareho na tayong pinaglalamayan. Muling natahimik ang binata nang sampalin ng ama. Hoy Migo, hindi ko na nagugustuhan ang mga sinasabi mo. Kung wala kang magandang sasabihin, itiko mo yung bibig mo. Huwag kang mangialam. Kami ang nanay mo magpapasya. Malaman ko lang na may binabala kayo uli ng tiyahin mo. Hindi lang ito mangyayari. Mapipilitan akong ipatapon ka sa bundok. Nang marinig ni Migo ang banta ng ama, biglang may naalala. Noong nabubuhay pa ang lolo, minsan na siyang sinama nito sa tahanan ng kaibigan. Sa bundok ito nakatira at kung hindi nagkakamali sa itong albularyo, ito ang takbuhan ng lolo kapag may iniindang karamdaman. Ngayon lang sumagi sa isip ng binata at sa puntong ito ay nakabuo ng ideya. Kinausap si Tia Rosana. Sinabi rito ang tungkol sa kaibigang albularyo ng ninuno. Hindi kilala ng tiyahin. Gayunpaman suportado ang balak sa pagdulog dito. Habang nag-uusap, nahinto sa kalagitnaan ng marinig ang yabag mula sa kisame. Bumilis na parabang may naghahabulan. Maya-maya pa sumigaw si Nanay Feraya. Inatake ito ni Aya. Mabuti na lamang naawat kagad. Dahil kung hindi,
Siguradong mapapatay nito ang sariling ina. Itinali si Aya nang maramdaman na lalo itong lumalakas. Lahat ng pantali sa bahay ay ginamit. Lubid, tela, damit. Para lang mapanatili ito sa iisang lugar. Magdadasal na sana si Migo nang pigilan ng tiyahin. Aniya, wag ang dasal na alam ng karamihan dahil malaki ang tsansa na sasabayan at paglalaruan. Pinigilan na lamang ito. Inantay kung kailan babalik sa ulirat. Sa kabutiang palad, napukaw mula sa sapi. Sa puntong ito, si Nanay Feraya na mismo ang nagsabi kay Tatay Romel. Humingi na kaya tayo ng tulong sa simbahan, Romel. Malala na yung lagay ng anak mo. Ako na ang inatake, Romel, nakita ko. May demonyong sumapi sa anak natin. Tama sila. Sana nung una pa lang nakinig na tayo eh. Feraya, pati ba naman ikaw? Hindi nga sinasapian si Aya. Nagkakaganyan lang yan dahil may problema yan sa pag-iisip. Sinusumpong lang yan. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Romel, alam mong sapi yan noon pa lang pero ayaw mong tanggapin. Iniisip mo yung reputasyon ng apelido mo eh. Pwede ba anak mo naman ang unahin mo? Wala namang mawawala kung ipapasuri natin sa simbahan o sa albularyo eh. Para sa kapakanan ng anak mo. Romel, huwag ka namang makasarili. Nabuhayan ng loob si Migo habang nakikinig sa usapan ng mga magulang. Subalit muling nabigo dahil iginiit ng ama ang sariling paniniwala. Hindi to pumayag na ilapit sa sino man ang bata. Dismayadong dismayado, kaya tinuloy niya ang desisyon. Nang makahanap ng pagkakataon, tinakas si Aya. Ginamit ang sasakyan ni Tia Rosana. Maayos sana ang biyahe, subalit sa kalagitnaan ay nasiraan. Habang kinukumpuni, hindi napansin ni Migo ang kaganapan sa loob ng sasakyan. Maya-maya pa, narinig na lamang ang ingay. Yung tipong parang binabaling buto. Nang lumingon, nakatingin sa kanya ang malademonyong muka ng kapatid. Dali-daling binuksan ang pintuan pero sinalubong ng sakal. Sobrang lakas, hindi kayang pigilan. Walang kahirap-hirap na pinag-untog. Kinaladkad sa labas. Hinila ang buhok. Sinampal. Kinalmot at binalibag. Hindi makalaban si Migo. Mabuti na lamang bumalik sa ulirat ang kapatid. Saka lang natigil ang pananakit. Habang wala pang malay si Aya, minadali ang pag-aayos ng sasakyan at tumuloy sa biyahe. Nakarating sa tahanan ng albularyo subalit wala ito sa lugar. Ayon sa kapitbahay, dumayo sa karatig bayan para manggamot. Binigyan naman sila ng maayos na matutulugan. Pare, parang may kakaiba sa kapatid mo. Siya ba ang ipapagamot? Wika ng nag-iisang kapitbahay ng albularyo. Tama ka pero paano mo nasabing may kakaiba? Masyado bang halata? Kapitbahay na ako ni Mang Poldo noon pa man. Kapag wala akong ginagawa, tumutulong ako sa kanya. Sa dami ng pasyente, nasaksiyan ko ang iba't ibang kaso. Kulam, barang, yanggaw ng aswang, usog, ordinaryong karamdaman, kahit ang mga sapi hindi nakakaligtas. Huwag kang mag-alala, pagdating ni Mang Poldo, magiging maayos din ang kapatid mo. E di pwedeng magtanong. Tutal, kilala mo si Mang Poldo, di ba? Anong klaseng albularyo ba siya? Isa lang ang masasabi ko. Magaling. Siya ang tipo na hindi titigil hanggat hindi gumagaling ang pasyente. Kahit sino pang mabangis na elemento ang kalaban, hinding-hindi niya atrasan. Tama lang na kay Mang Poldo ka lumapit. Gaano na ba katagal ang kondisyon ng kapatid mo? Maraming taon na nakalipas eh.
Hindi lang naasikaso kasi iba ang paniniwala ng mga magulang ko. Para sa kanila, may diferensya sa pag-iisip ang kapatid ko. Nung una kasi, parang nakakakita lang siya ng mga bagay pero habang tumatagal lumalala ng lumalala. Pumapatay na rin siya. Malala nga yan. Teka, oo nga may ganitong kaso si Mang Poldo noon eh. Pwede ako nagkakamali, sinumpa ang pasyente kaya nagkaganon eh. Hindi kaya ganyan din ang nangyari sa kapatid mo? Natahimik si Migo. Sa katunayan, ilang ulit nang narinig sa dating kasambahay na baka sinumpa si Aya. Ang sabi pa nito, hindi ganon kahina ang katawan ni Aya para basta-bastang pasukin ng demonyo. Sa pagkakaintindi sa kaganapan, sinumpa ito dahil sinusundan kahit saan man magpunta. Kahit nasa tamang wisyo ang bata, umaaligid ang espiritu. Hindi ako sigurado pero malalaman natin siguro pagdating ni Mang Poldo. Kailan kaya siya babalik? Naku, kagabi lang siya umalis eh. Babalik yun sa makalawa o baka matagalan pa. Depende kung ilan ang dadaan ng pasyente. Huwag ka mag-alala kung sakali mang sapian niyang kapatid mo, pwede tayong pumasok sa tahanan ni Mang Poldo. Ikulong siya sa aula. Tumango si Migo. Kahit papano ay nakahinga dahil nariyan ang kapitbahay. Sa paglipas ng mga oras, maayos ang takbo ng lahat. Nasa tamang wisyo si Aya. Nagawa pang tumulong sa mga gawain. Nakikipaglaro sa mga bata sa tabi ng ilog. Bantay sarado naman ni Migo. Pagsapit ng hapon, bumalik ng tahanan para tumulong sa pagluluto. Matatanaw naman sa bintana ang kinalalagyan ni Aya, kaya kampante si Migo na mababantayan pa rin. Habang abala sa gawain, narinig ang sigawan ng mga bata. Sumigaw na rin si Tere para tawagin siya. Pagkatingin doon, inaatake ni Aya ang kalaro. Nilublob sa tubig. Napigilan pero hindi nakaligtas sa batikos ng magulang. Si Teroy ang nakipag-usap sa mga ito. Mabuti na lamang nadaan sa maayos na usapan. Hiniling ng mga ito na huwag palabasin si Aya para hindi makapanakit muli. Pero yung sinabi mong hawla, ikulong na lang kaya natin dun yung kapatid ko. Natatakot ako eh. Baka kung anong gawin niya sa mga tao dito. Marami nang naperwisyo doon sa amin. Ayoko madagdagan dito. Sa ngayon hindi pwede. Mangyayari lang ang pagkulong kapag sinasapian yan eh. Kung ganito, wala na. Maayos siya, hindi maaari. Teka, susubukan ko maganap ng pangontra sa tahanan ni Mang Poldo. Pagbalik ni Tere, may bitbit itong mangkok na puno ng puting pulbos. Hindi na siya nagtanong kung ano ito. Tinulungang ikalat sa silid-tulugan ni Aya. Sa labas naman naglagay ng mga dahon-dahon sa bawat haligi ng tahanan. Pinausok ang iba sa mga ito. Sa kabutiang palad, maimbing ang pagtulog ni Aya paglipas ng gabi. Subalit paggising hindi ito magilap. Biglang nawala. Sinira ang bilog na ginawa sa pulbos. Bukas ang bintana. Dali-daling hinanap sa kagubatan. Napatanda na lamang ng krus si Migo nang maabutan itong nakalambitin sa mataas na puno. Nakabaliktad ang pwesto. Nasa itaas ang mga paa. Nakatuon sa lupa ang ulo. Hindi ito makausap dahil sinapian. Nagsasalita ng iba't ibang lengguwahe. Maya-maya pa, nahulog. Unang bumagsak ang ulo. Hindi ito nakakilos. Ginulat na lang sila nang bigla itong tumayo at umatake. Parehong kinalmot. Pagkatapos ito ay tumakbo sa mas masukal na bahagi. Hinabol subalit hindi magilap. Nariyan lang ito sa tabi-tabi. Batay sa ingay pero mahirap hanapin.
Kung ano-anong pakiusap ang ginawa ni Migo, ayaw pa rin lubayan ng pagkakasapi. Maya-maya pa, nagmamadaling pinuntahan si Tere matapos marinig ang pagtawag. Naabutang inaatake si Aya. Aawat na sana pero bigla nitong binugahan ng itim na likido. Natauan ng kapatid ng mahampas ni Tere. Nawalan din ng malay pagkalipas ng ilang sandali. Hindi na malaman ni Migo ang gagawin. Hindi makapag-isip ng maayos. Si Mang Poldo ang natitirang pag-asa. Si Teroy na hindi na rin mapakali, nagpaalam para sunduin ang albularyo. Naiwan ang magkapatid sa tahanan. Doble ang kaba ni Migo. Nagbitbit ng kung ano-anong rosaryo, nagdasal sa tabi. Pagsapit ng madaling araw na alimpungatan sa tunog, pagkamulat nakatalikod si Aya. Tahimik, pero may kung anong ingay. Maya-maya pa ay bigla itong lumiyad. Gumapang papalapit at nanakal ng diretsyo. Binalot ng takot si Migo habang nakatingin sa maitim nitong mga mata. Humigpit ang kapit nito. Pagkatapos ay pasimple siyang hinila habang umaakyat sa dingding. Sa pagkataranta, napadasal pero natigilan ng tinuloy ito ng kapatid. Bigla siyang binagsak. Kinaladkad sa sulok at doon muling sinakal. Kinapos ng hininga. Hindi makalaban sa lakas ng sapi. Maya-maya pa unti-unting pumikit. Mabuti na lamang maagap si Teroy. Nagawa siyang iligtas bago pa matuluyan. Sa puntong ito, sapilitang hinila patungo sa tahanan si Mang Poldo. Ubusan ng lakas dahil habang kinakaladkad papasok, hinihila rin sila palayo. Matapos ng ilang sandali, nagawa ring ipasok. Pinaupo ang bata at tinalian ng lubid. Kinulong sa hawla. Tinabunan ng malaking tela na may nakasulat na dasal at simbolo. Binuksan ni Tere ang mga libreta sa partikular na pahina. Pinalibot ito sa kulungan. Lumakas ng lumakas ang sigaw ni Aya. Hindi sa kanya ang boses kung hindi sa sumaping espiritu. Gumalaw ang kulungan. Pinipilit makalabas. Ilang sandali pa biglang tumahimik. Sisilipin na sana ni Migo nang pigilan siya ni Teroy. Hayaan mo lang muna ang kapatid mo sa loob. Kapag binuksan natin yan, maaaring bumalik ang sapi. Huwag kang mag-alala dahil ligtas naman siya dyan. Pinalipas ang oras. Maya-maya pa sinubukang kausapin. Natuwa ng sumagot ito. Kinausap ng kinausap para gumaan ang pakiramdam. Kahit si Aya, humingi ng saklolo sa kanya. Habang nakikipag-usap ang kapatid, hindi maiwasang maiyak ng binata. Mararamdaman ang takot at pagod sa boses. Napapatanong kung bakit sa dami ng bata sa mundo, siya pa ang napiling magkaganito. Walang maisagot si Migo kung kaya't tumahimik na lamang. Pagsapit ng hapon na buhayan ng loob nang dumating si Mang Poldo. Hindi ito nagtaka nang maratnan sila sa ganong kalagayan. Kinausap nito si Teroy. Eto po si Migo. Kapatid naman niya yung nasa loob ng hawla. Nung isang araw pa ho sila dito eh. Ilang ulit na pong sinapian magmula nang dumating, inatake pa nga kami. Mabuti na lang hindi malala ang sinapit. Kagabi pa po siya dyan sa loob. Hindi ko binuksan. Wala po yung panapos na orasyon eh. Manong, kilala niyo po ang lolo ko, si Domingo. Yung negosyante at may malawak na koneksyon sa lugar na ito. Kahit alang-alang po sa pagkakaibigan niyo ng lolo ko, tulungan niyo naman po kami oh. Ikaw yata yung paslit na kasakasama niya noon ano? Huwag kang mag-alala. Hindi kita tutulungan para sa pagkakaibigan namin ng lolo mo. Tutulungan kita dahil yon ang dapat. At sa sandaling umapa kayo sa tahanan ko, pasyente ko na ang kapatid mo. Ako nang bahala sa kanya. Niligpit ang mga libreta. Pinalitan nito ng mga kandila.
Napakunot ang noo ni Migo nang makita ang inihandang mga gamit. May banal na San Benito, may banal na tubig at asin. Sinimula na ang ritual. Bumigkas na mga dasal. Hindi maunawaan ang sinasabi ng albularyo kaya nakinig na lamang. Sa napapansin ni Migo, dahan-dahang bumibigat ang pakiramdam. Hindi nagtagal sumigaw si Aya. Puno ng pagmamakaawa ang boses. Sa labas naman umaaligid ang anino. Hindi magawang tigilan dahil para itong manipis na usok. Bigla ring nawawala, palipat-lipat ng pwesto. Hindi nagtagal, ang telang nakasuklob unti-unting nagkulay itim. Lumalakas ang sigaw ni Aya. Sumabay ang lalong pagbigat ng pakiramdam. Isa-isang namatay ang sinde ng kandila. Si Mang Poldo naman, pahinto-hinto sa pagbigkas na parang sinasakal. Hindi naglaon. Bumalik sa pagsinde ang mga kandila. Dire-diretso ang pagsambit ng dasal. Kumalma na si Aya. Pagsara ng libretang binasa, natapos ang ritual. Binuksan ni Mang Poldo ang telang nakasuklob. Bumungad ang nakahandusay na si Aya. Kagad itong dinala sa kabilang kwarto para sa pagsusuri. Magiging maayos kaya ang kapatid ko. Himatayin siya pagkatapos, sasapian eh. Pero parang iba ngayon eh. Hindi ko alam kung ano dapat ang maramdaman. Natatakot ako na kinakabahan, ewan ko ba? Ngayon ka pa nagkaganyan, naren na si Mang Poldo. Ako na mismo magsasabi. Walang harong biro. Gagaling ang kapatid mo. Mahusay na albularyo ang nilapitan mo. Magtiwala ka lang. Kahit papano gumaan ang pakiramdam ni Migo. Habang sinusuri ni Mang Poldo ang kapatid, bumalik muna sila sa tahanan ni Teroy para maghanda ng makakain. Sumakto naman na tumunog ang telepono. Tumatawag ang mga magulang. Pagsagot pa lang, bumungad na ang sermo ng ama. Maririnig din ang boses ng ina. Hindi pinatapos. Binabaan ng telepono. Pinatay para hindi na ito makatawag muli. Pagbalik sa kabilang bahay, tapos na ang pagsusuri. Pinag-usapan sa kalagitnaan ng pagkain. Huwag ka sanang mabibigla, iho. Sinumpa ang kapatid mo. Hindi ako sigurado kung anong klase ng sumpa at kung ano ang ginamit na pamamaraan. Malakas ang kapit nito sa kapatid mo, kaya hindi nakakapagtaka na paulit-ulit sinasapian. Hindi rin masisigurado na ang ginawa kong ritual ang tatapos ng sumpa. Pasensya ka na kung ito ang binalita ko sa iyo, pero hindi ko papabayaan ang kapatid mo. Hilingin ko na lang din na kung pwede, sa akin na muna siya tumira para mabantayan sa bawat oras. Alam ba ng mga magulang mo na nandito kayo? Hindi po. Wala naman silang plano na iligtas si Aya eh. Kaya hindi na ako nagpaalam. Gawin niyo po ang nararapat. Iligtas niyo po ang kapatid ko. Tumango lamang si Mang Poldo. Bagyang nagulat sa tugon ni Migo. Ang buong akala, may alam ang mga magulang sa pagpaparito. Gayunpaman hindi na alintana. Kaligtasan ni Aya ang prioridad. Unti-unting nasanay sa pamumuhay sa bundok. Tumutulong sa pagamutan ni Mang Poldo. Katuwang din si Teroy na siyang nagtuturo ng mga bagay-bagay. Dito nasaksihan ang iba't ibang kaso ng karamdaman. May ordinaryong sakit. Meron ding dulot ng kapwa-tao kagaya ng kulam, barang, maging mga elemento. Subalit sa lahat ng pasyenteng nasaksihan, may isa na nakaagaw pansin. Pareho na kay Aya. Sapi, pero ang kaibahan lang, hindi to gawa ng sumpa. Tahimik na pinanood ni Migo ang kasalukuyang ganap. Pinasok sa hawla ang pasyente. Isinailalim sa ritual.
Sa kalagitnaan na baling ang pansin ng tumawag ang kapatid. Nagtaka dahil nasa labas ito. Ikinulong naman sana sa kwarto. Nagmamadaling sinundan. Nagtungo sa gubat. Nagulat siya. Animoy gagamba na pasimpleng tumalon sa mga sanga. Hindi rin maunawaan ni Migo ang nangyayari. Kusang gumalaw ang mga paa para sumunod. Pagdating sa unahan, hindi lang si Aya ang nakita. May isa pang imahe. Matandang babae. Uugod-ugod. Kuba gawa ng katandaan. Nang magsalita, napakunot si Migo nang makilala ang boses. Maya-maya pa ay may naalala. "Layuan mo ang kapatid ko! Ikaw yung sumumpa sa kanya, no? Kaboses mo yung espiritong sumapi sa kanya. Sino ka ba? Anong kasalanan namin sa'yo para gantuin mo ang kapatid ko?" "Wag kang sumigaw, iha. Mabubulabog mo ang mga elemento sa gubat. Mag-usap tayo ng mahinahon. Hindi mo ako kilala, pero ang angkan mo ay kilala ko. May kasalanan sila na hindi binayaran. Sino ang sisingilin ko? Wala na sila. Di kayong mga buhay." "Ano bang sinasabi mo? Kung may utang sa'yo yung mga kalahi namin, hukayin mo sa libingan nila. Singilin mo. Hindi yung idadamay mo yung kapatid ko. Anong alam namin sa problema nyo? Pakiusap lang, Manang. Pakawalan mo ang kapatid ko. Hindi ka ba naaawa? Bata pa yan, oh." Bata lang din yung anak ko noong pinatay ng mga kamag-anak mo. Sige, makinig ka. Dito nalaman ni Migo, dating kasambahay na mga kaanak. Mga magulang ng lolo, ama ni Tatay Romel. Nakasanayan ng kamag-anak ang pagbabaril, lalo na sa bakanting oras. May sariling shooting range sa likod ng bahay. Hindi inasahan, napitang gatilyo habang nakatuon sa ibang direksyon. Naglalaro ang anak ni Aling Leonor. Namatay kagad ang bata. Imbis na dalhin sa ospital o i-report ang pangyayari, binalot ng sako, inilibing sa gubat. Ilang araw hinanap ni Aling Leonor ang anak. Ilang beses nagtanong pero wala ni isang nagsalita. Hanggang sa nalaman niya ang katotohanan, dinulog sa pulis. Pero dahil makapangyarihan, walang nagawa. Nagbulag-bulagan ang batas. Sinubukan siyang bayaran para hindi na manggulo pa, pero hindi tinanggap. Sa halip tahimik na umalis, nagplano ng paggiganti. Dito nag-aral ng karunungan sa kaliwa ang matanda. Sinumpa na kapag magkakaroon ng bunsong babae ang angkan, ito ang magpapasa ng sumpa. At ang sumasanib dito, walang iba kung hindi ang espiritual na kamalayan ni Aling Leonor. Napabuntong hininga si Migo nang marinig ang kwento. Hindi malaman kung papaniwalaan ba. Ang tanging nasa isip, makiusap, pakawalan ang kapatid. Subalit hindi madali. Pwede ko namang pakawalan ng kapatid mo, pero kailangan ko ng kapalit. Matatapos lang ang sumpa kapag namatay ang sinapian. Kamatayan na hindi dulot ng aksidente. Yung normal na kamatayan lang. Kung ipipilit mo, pwede kong pakawalan ka agad. Ikaw mismo ang papalit sa kanya. Hindi. Ayoko. Hindi ba pwedeng tapusin na lang natin, Manang? Gagawin ko naman ang kahit ano eh. Lubayan niyo ang kapatid ko. Gawin niyo akong katulong. Ganun na lang. Tutulungan ko kayo sa buhay. Nawala ang matanda. Nabaling ang pansin ni Migo sa kapatid na nakahandusay. Dali-dali tong kinarga pabalik sa tahanan ng albularyo. Habang ginagamot ang kapatid sa loob, tulalang nakaupo sa labas si Migo. Pinag-isipang mabuti ang alok ng ale. Nang matapos ang pagsusuri ni Mang Poldo, kinausap niya ito. Wag, Migo.
Hindi natin alam kung nagsasabi ng totoo ang matanda o isa lamang itong patibong. Alam mo, ang ginawa niya sa kapatid mo, kaya wag mong paniwalaan anuman ang sasabihin niya. Baka mamaya pareho pa kayong madali. Problema na sa atin ang nangyari kay Aya. Wag na nating dagdagan pa. Naiintindihan ko ang pag-aalala mo, pero hindi solusyon ang pagsasakripisyo. Pero Manong, paano po kung totoo yung sinasabi niya? Paano kung ito lang yung solusyon, Manong? Handa po kung kumapit sa patalim. Mailigtas lang yung kapatid ko. Iho, hindi naman kita papabayaan. Magtiwala ka sa akin. Hahanapan ko ng paraan ang kaso ng kapatid mo. Ngayong nakita mo na ang mukha ng matanda at nakilala, pwede nating idaan sa ritual para makausap siya at makipagkasundo. Sinabi ni Migo ang pangalan ng matanda at ang kwento kung paanong umabot sa sumpaan. Isinailalim kagad ito sa ritual. Sa puntong ito, si Teroy ang ginamit. Sinimulan ni Mang Poldo ang ritual. Ilang ulit sinubukan dahil masyadong matibay ang poder ni Aling Leonor. Kamuntikan pang sumuko ang albularyo. Lumipas kasi ang ilang oras ay hindi pa rin makakonekta. Sa kabutiang palad, nagawa ding mabasag pero nagkaroon ng pinsala sa katawan ni Mang Poldo. Sumanib ang kaluluwa ni Aling Leonor sa kaluluwa ni Teroy. Taglay nito ang boses at pag-uugali. Mahusay ka, albularya. Nabasag mo ang pananggalang. Mahalaga siguro ang sadya mo para tawagin ako. Anong may paglilingkod ko? Huwag kang magsalita na parang akong may atraso. Tama na ang pagbibiro. Alam mo kung anong sadya ko. Nakausap mo ang binata tungkol sa kapatid niya. May inalok ka. Pero hindi mo kami maloloko. Sinasabi mo bang sinungaling ako? Gusto ng binata na makalaya sa sumpa ang mahal niyang kapatid. Inalok ko siya ng solusyon. Kung ayaw mong maniwala, wala kong pakialam. Hindi naman ikaw ang magdidesisyon. Huwag mong linlangin ang binata. Tayo magkakasabukan. Alam mo ba? Na sa oras na sumagot ka sa ritual na ito, hindi ka na makakawala pa. Kung lulubayan mo ang bata, papakawalan kita. Kakaawaan. Kung hindi naman, tatapusin na lang kita. Pag-isipan mong mabuti. Napuno ng halakhak ang buong kwarto. Maya-maya pa isa-isang nawalang sindi ang mga kandila. Ang naiwan na lang ay ang nasa harapan ni Mang Poldo. Nang hindi tumigil ang matanda, nagbato na ng orasyon ng albularyo. Dito na nagkasubukan ng dalawa. Lumaban si Aling Leonor. Gumanti ito ng orasyon. Lumabas si Migo. Hindi na kaya pang manatili dahil kinakapos ng hininga. Nang maalala ang kapatid sa loob, dali-dali ding bumalik. Sa puntong ito nakita niya si Aya na parang wala ng kaluluwa. Mararamdamang bakante ang katawan. Isang tulak ay natutumba kagad. Nawalan pa ng malay. Bumalik sa kabilang kwarto pero hindi maistorbo si Mang Poldo. Kasalukuyan itong nakikipaglaban sa kaluluwa ni Aling Leonor. Nang balingan siya ni Aya, kusa itong gumalaw. Lumambitin, binutasan ang bubong at lumabas. Teka! Nasa katawan ni Teroy ang kaluluwa ni Aling Leonor. Sinong sumapi kay Aya? Sinundan ang ingay ng kapatid. Nasa kabilang kwarto. Nakisali sa gulo ng ali at albularyo. Nakapikit si Mang Poldo. Tuloy-tuloy sa pagsaboy ng banal na orasyon. Direkta itong sinugod ni Aya. Hindi bumitaw sa ginagawa ang albularyo dahil sa oras na mangyari, makakatakas si Aling Leonor. Naunawaan ni Migo kaya nakisali na rin siya. Hinila ang kapatid hanggang sa kanya bumaling ang atensyon. Sinugod ng sinugod. Iniinda ang bawat atake.
lalong na alerto nang makakuha ng patalim. Panay ilag para makaiwas sa walang tigil na pananaksak. Sinubukang pukawin pero pinangimabawa ng espiritu. Natigilan ng binata nang magsalita ito. Nag-iba ang boses. Hindi katulad ng dating boses ni Aling Leonor. Mas bata ngayon. Tinatawag ang pangalan niya. Sinubukan siyang linlangin pero hindi nagpatinag. Kuya Migo, lumapit ka. Hindi kita sasaktan. Huwag ka magtago. Ako to. Ako si Aya. Hindi na ako sinasapian. Magpakita ka sa akin. Umuwi na tayo kay nanay at tatay. Kuya Migo. Siniksik ni Migo ang sarili. Sinikap na hindi makita ng kapatid. Pero makalipas ang sandali, natuntun, inatake at nang manghina ay kinaladkad. Mabuti na lamang nasa pintuan na si Mang Poldo. Sinugod ng saksak si Aya pero hindi kayang tumbasan ng lakas. Ngumiti lang ito, walang pagdadalawang isip na binalibag. Nanlaki mga mata ng albularyo matapos masaksak. Naalerto si Migo nang lumingon sa kanya ang kapatid. Hindi madaan sa pakiusap. Sinugod siya ng saksak. Swerteng nakaiwas, pero hindi nagtagal ay nahuli rin. Binalibag sa kabilang kwarto. Nang makita si Tere, dali-dali itong ginising. Inabot ang libreta. Todong hinampas sa mukha ni Aya nang makalapit. Tumulong na rin si Teroy. Hinila ito at kinulong sa hawla. Sinukluban ng tela. Sinindihan ng mga kandila. Inakay si Mang Poldo para simulan ang ritual. Hindi maumpisa ng albularyo dahil sa sugatang balikat. Namumutla. Nangihina. Natataranta si Migo. Sinisigawan. Umawat naman si Teroy at pinaalalahanan siya. Kumalma. Binigyan ng oras ang albularyong gamutin ang sarili. Sa kalagitnaan nito, nanlaki mga mata ni Migo nang gumalaw ang hawla. Dali-daling pinigilan bago tuluyang umangat. Kaso nga lang, hinila siya ng kapatid. Silang dalawa ngayon ang nasa loob. Hindi makahinga si Migo. Nabibingi sa mga bulong. Nakatitig ang kapatid. Pinipigilan siyang makagawa ng anumang kilos. Maya-maya pa bumulwak ito ng itim na likido. Hindi nagtagal. Naramdaman na ang puwersa na nagpupumilit pumasok sa katawan. Pumikit ang binata. Tahimik na nagdasal sa isipan. May pagdadalawang isip si Migo kung makakatulong ang Diyos sa ganitong pagkakataon. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagdarasal habang nilalabanan ang puwersang nais makasapi sa katawan. Tinakpan ng magkabilang tenga laban sa mga bulong. Maya-maya pa nagmulat ng marinig ang pagtawag ni Mang Poldo. Tumugon siya. Naluluwang nakiusap na iligtas. Sa pilitang pinaharap ng kapatid, hindi kayang makipagtitigan sa itsura nito. Maputlang maputla. Maitim ang mga balat at bibig. Patuloy na lumuluha ng likido. Kuya, tumitig ka sa mga mata ko, huwag ka matakot. Hindi kita sasaktan. Ang gusto ko lang naman magkasama tayo hanggang dulo eh. Humawa ka sa akin, kuya. Hindi kita iiwan. Hindi ka na makakawala. Sa huling apat na salita, biglang lumalim at dumoble ang boses. Sinabayan ng maigpit na pagsakal. Hindi na kaya pa ni Migo. Pakiramdam niya ay nakalutang na lamang. Makaraan ng ilang sandali na buhayan ng loob matapos marinig ang boses si Mang Poldo. Sa puntong ito, unti-unting lumuwag ang pagkakasakal ni Aya. Dahan-dahan ding lumiwanag ang muka. Na parabang hinahatak paalis ng katawan ang sumaping kaluluwa. Hindi nagtagal ay bumagsak ito. Nawalan ng malay. Bumagsak din si Migo. Habol ang hininga.
Nawala ang bigat ng pakiramdam kasabay ng pagbukas ng kulungan. Sumaklolo sina Teroy at Mang Poldo. Walang alaala sa susunod na nangyari matapos mawalan ng malay. Nang matauhan, bumungad si Mang Poldo na kasalukuyang nagriritual sa paanan ng higaan ni Aya. Nasa tabi si Teroy, nagsasaboy ng sagradong asin sa paligid. Maya-maya pa natapos na ang ritual. Sa awa ng Diyos, masaya kong ibalita na ligtas na ang kapatid mo. Naputo lang sumpa pero kinakailangan kong puntahan ang kinaroroonan ni Aling Leonor. Dapat tayong makasigurado. Kapag buhay pa ang matanda, malaki ang posibilidad na babalik sa dati si Aya. Papatay po kayo, Manong? Kailangan ba yun? Kung nagkasundo naman kayo ni Aling Leonor, hayaan po natin siyang mabuhay. Total matanda na yun eh. Malapit na yung sunduin. Palabiro ka pala, iho. Iba ang usapin ito. Hindi dito nagtatapos ang laban. Matatapos lang kung mamamatay ang matanda. Kung hahayaan natin siyang mabuhay, pwede niyang isumpa uli ang kapatid mo. Kailangan nating makasigurado. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman hilingin na ikaw ang pumaslang. Ako nang bahala doon. Nasa maayos na kalagayan na ang kapatid mo. Kapag nagkamalay, pwede na kayong umuwi. Si Teroy ang maghahatid sa inyo. Umuwi si Mang Poldo para hanapin si Aling Leonor. Hindi nakapagtanong si Migo kung saan. Walang oras dahil sa pagmamadali ng albularyo. Makaraan ng ilang sandali nagkamalay si Aya. Hindi maiwasang maluha dahil bumalik na ito sa normal. Wala nang bahid ng sumpa. Alis na ba kayo? Nakahanda ng motorsiklo. Sa susunod na. Antayin pa namin si Mang Poldo. Hindi pa ako formal na nakakapagpasalamat. Ang bastos naman kung alis kami na hindi kami personal na nakapagpaalam. Ay, kayo ang bahala. Kung magbagong isip nyo, magsabi lang kayo. Inantay ang pag-uwi ni Mang Poldo. Habang lumilipas ang oras ay hindi mapakali. Binabagabag ang binata sa samot-saring kaisipan na pwedeng mangyari dito. Malakas si Aling Leonor. Kamuntikan na ang albularyo, kaya kinakabahan para dito, lalo na mukha ang makakaharap ang ali. Dumaan ang mga araw, masama na ang kutob ni Migo. Maging si Teroy ay hindi na mapakali. Parang mali na to ah. Kapag aalis si Mang Poldo para punta ng kalaban, umuwi siya bago muling sumapit ang dilim. Kahit gaano pa yung kalayo. Dito niya kasi tatapusin sa bahay ang ritual. Ilang araw na ang lumipas ah. Hanapin kaya natin. Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Hindi ko talaga alam eh. Sana Teka, ayun siya. Dalihan mo, tulungan natin. Bumungad ang matanda. Ika-ikang naglalakad. Duguan ang iba't ibang bahagi ng katawan. Dumiretso sa pagriritual kaysa gamutin ang sarili. Sinunog nito ang dalang buhok habang sumasambit ng orasyon. Sa kalagitnaan nagulat si Migo nang marinig ang boses ni Aling Leonor. Maya-maya pa sinakal ng hindi nakikitang puwersa ang albularyo. Sa kabutiang palad, nahinto din ng masunog ang lahat ng buhok. Humiyaw ang boses hanggang sa naglaho. Dali-daling tinulungan si Mang Poldo. Ginamot ang sugat alinsunod sa gabay nito. Nang mahimasmasan, binigay ang magandang balita. Nagtagumpay tayo sa kabila ng matinding hamon ni Aling Leonor. Sinusubukan pa nitong buhayin ang yumao niyang anak. Naabutan kong nagriritual. Gustong makabalik sa pagsapi kay Aya, pero sa puntong iyon, kaluluwa ng anak ang papasanibin. Huwag ka mag-alala. Tinapos ko na siya. Magmula sa araw na ito, malaya na ang kapatid mo sa anumang banta ng sapi. Ligtas na siya.
Labis ang pagpapasalamat ni Migo. Ayaw man tumanggap ng pera bilang bayad, nag-iwan pa rin. Pagkatapos makapagpaalam, binaybay ang daan pauwi. Tuwang-tuwa habang lula ng sasakyan. Pagdating ng tahanan, ginulat ang mga magulang. Hindi nakaimik ang mga ito. Lumayo rin ang loob ni Aya dahil imbes na sila ang maganap ng paraan para iligtas, si Migo ang nagpakahirap, maidulog lamang sa albularyo. Kamunti kang sumunod ng ama mo pero hindi ako nagsalita. Ibang lugar ang tinuro ko. Mabuti na lang talaga ikaw ang kapatid niya ni Aya. Mamamatay yan kung magulang mong susundin. Huwag na po nating pag-usapan. Ang importante, ligtas si Aya. Napabuntong hininga si Migo. Hanggang ngayon pinipilit pa rin ng ama na hindi sinapian si Aya. Hindi na lamang ito pinansin. Mas inisip ng binata kung paanong gagabayan ang kapatid para hindi na maulit ang pangyayari. Sa awa ng Diyos, lumipas ang panahon na naging matiwasay ang pamumuhay. Lumaki si Aya na nagagawa ng makipagsabayan kagaya ng normal na bata. Iniwasan ni Migo na banggitin ang nakaraan para hindi na ito maalala. Nang magkaoras, binisita muli si Mang Poldo. Dinala siya nito sa tahanan ni Aling Leonor. Sa silong ng kubo, nakalibing ang yumao sa tabi ng bangkay ng anak. Pinagdasal ang mga kaluluwa, hiniling ang kapayapaan sa kabila ng ginawa nito. Hindi naging biro ang pinagdaanan ng magkapatid, lalo na si Aya na siya mismong nakaranas. Maswerte na may kapatid katulad ni Migo, kapatid na handang sumuway sa mga magulang at harapin ang kahit ano upang mailigtas ang kapatid. Kahit pa umabot sa punto, napasuko na ang lahat. Humanap pa rin ng paraan si Migo upang mailigtas ang kapatid, upang mabigyan ng pagkakataon na malabanan ng dakilang albularyo ang sumpa ng sapi. Mga kabayan, mabilis na announcement lang, may papakita ako sa inyong bagong item. Eto na, Maracuyo White and Maracuyo Lava. Tingnan nyo yung details, kabayan. No? Sobrang ganda ng itsura niya. Ito yung Maracuyo Lava na may gininto ang Sambinito. At ito naman yung Maracuyo White na may gininto ang Sambinito. Magiging available ito mga kabayan sa ating 11/11 sales. Limited stocks muna tayo dito sa ating pinakabagong version ng Maracuyo. Kita-kits tayo mga kabayan na 11/11 sale mga kabayan or sa 11/10. Pero for sure dyan sa dalawang araw na yan mga kabayan magiging available na to. Syempre magbibigay tayo ng discount kasi bagong item siya. Kita-kits mga kabayan, i-follow nyo na ang shop ng Likha Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.